Walang pahinga yung mga residente rito sa Barangay Lumbang sa Calasiao, Pangasinan dahil nakikita yung sa akin likuran, baha pa rin kahit wala ng ulan. Yung baha dito sa kinatatayuan ko nasa hanggang binti lamang pero hanggang doon sa looban aabot na mula dito sa may hita at may mas malalim pa na portion doon naman sa may kabilang street na umaabot hanggang dibdib pa yung taas ng tubig. Baka nagtataka kayo, bakit baha pa rin? Wala ng ulan kahapon pa hanggang ngayon. Wala naman ng ulan, yan ay dahil yung tubig na ibinuhos ng bagyong Pepito ay sobrang dami dito sa naturang lugar. Pangalawa, low-lying kasi itong area kaya madalas talagang binabaha. Pangatlo, may katabi itong ilog na halos umaapaw na rin at talagang kapag tumataas yung level ng tubig, automatic na nagkakaroon ng tubig din dito sa area. At ang sabi din ng lokal na pamahalaan, yung mga tubig daw galing sa Benguet and other mountainous parts ng Northern Luzon, dumadaan din daw dito sa Calasiao. Kaya naman talaga ilang areas, ilang barangay dito, gaya na nga nitong Barangay Lumbang, ang nakararanas ng ganitong mataas pa rin na tubig. Ang tansya ng mga otoridad dito, posibleng abutin daw ng 4 hanggang 5 araw kung wala ng ulan sa kahuhupa yung baha. Kaya naman yung mga residente rito, nananawagan pa rin ng tulong. Sana raw hindi naman sila makalimutan ng gobyerno na mabigyan pa rin ng ayuda bagamat nakatanggap naman daw sila ng mga umpisa pero ngayon nga kasi na maaliwalas na ang panahon, yung ganitong sitwasyon, sana raw talagang mabigyan pa rin at makatanggap pa rin sila ng ayuda dito sa kanilang lugar. Mon, sabi mo kasi low-lying area yan, no? At maraming ang tubig from, higher areas na napupunta talaga dyan. Meron ba silang finally, kasi I guess laging binabaha dyan kung low-lying area siya. So meron ba silang finally lessons learned and yung mga, kumbaga na-identify na, kailangan nating i-adjust itong mga parte na ito sa ating typhoon preparedness? Oo, nagkakaroon sila ng mga pag-aaral actually, Chiki, in terms of doon sa mga ilog, maglagay ng mga riprap para nga talagang mapigilan yung pag-apaw ng mga rivers sa mga barangay or sa mga dito sa mga kabahayan. Kasi isa yan sa mga talagang main reason sa mga probinsya, gaya ng alam dito sa Calasiao, Pangasinan, na kaya binabaha dahil sa mga ilog na umaapaw, tumataas yung level ng tubig, kaya pumapantay na siya sa mismong kalsada. One of the things na talagang kailangan tugunan din ng pansin ng hindi lang siguro ng local government, kundi maging ng national government kasi hindi naman daw sapat yung pondo ng lokal na pamahalaan sa mga pagpapagawa ng mga ganitong klaseng proyekto para maiwasan na yung ganitong mga pagbaha gaya na lamang dito sa naturang barangay. Alam mo, ang napansin ko dyan sa video na pinakita natin, mas klaro, mas clear yung baha dyan sa Calasiao, Pangasinan, kesa dun sa baha dun sa ibang lugar, kagaya kanina sa Cagayan, yung report ni Brian, talaga siya kulay putik talaga Sa Tugigaraw. Oo, sa Tugigaraw, pero dyan mas clear. Pero anyway, ang gusto ko lang sanang malaman, gaano pa ba kadaming In mga... fairness, gaano pa ba kadami yung mga residente na kumbaga affected pa niyang mga barangay na lubog pa rin sa baha? Meron pa bang naiiwan sa evacuation centers hanggang ngayon? So far, Maricel, wala na. Halos lahat ng mga nasa evacuation center nagsi-uwian na at nagsibalikan na sa kanila ng mga bahay dahil nga umaliwalas naman na kahit papano yung panahon. Pero marami-rami yung kinailangan lumikas dito sa probinsya dahil nga sa taas ng tubig na inabot din ng ilang barangay plus yung mga nag-preemptive evacuation bago pa manalasa itong super bagyo. Umabot nga ng 16,257 families all in all dito sa Pangasinan pa lamang yan and it's equivalent to 50,000 individuals. Yan yung bilang na talagang kailangang bigyan ng ayuda kahit papano ng pamahalaan. Pero itong figures sa binabanggit ko, yan yung nitong mga nakaraang araw pa. Ngayon na mas umaaliwalas ngayong panahon, ito yung parang panawagan na ng mga may bahapang area gaya dito sa Barangay Lumbang na sana nga daw hindi pa rin sila makalimutan na makatanggap pa rin ayuda. Meron nga ilan dito nag-request sana nga daw dahil nga madalas binabaha mabigyan din sila ng bangka para nga maabot pa rin daw yung mga looban na area para pwede sila tumawid. Pero syempre in the long run mas maganda pa rin yung pinaka long term solution, yun yung mapigilan yung tubig dahil isa pa sa mga concern dito ang pangamba nila dahil nga madalas silang lumulusong sa tubig o sa baha baka magkasakit naman sila, hindi lang leptospirosis o dengue kundi pati na rin alipunga dahil nga madalas sila nalulublob yung mga paa nila sa tubig o sa baha.